Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, sabi ni Jesus. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan. Nilagyan ng pisaan at nagtayo sa isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan, mas marami kaysa una, ngunit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo. Patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila. Inihagis sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa niya ito at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Narinig ng mga punong pari at ng mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya'y dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay responsibility. Sa paglalakbay natin ngayong Kwaresma, ang salita ng Diyos ay patuloy na nag-aanyaya sa atin na suriin ang ating buhay. Hindi lamang kung ano ang ating ginagawa, kundi kung paano natin tinatanggap at ginagamit ang mga biyayang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, tungkol sa talinghaga ng mga magsasakang umupa sa ubasan, isang salita ang bumubuod sa buong mensahe. Responsibilidad o pananagutan. Ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa isang may-ari ng ubasan na naghandang mabuti ng kanyang lupain. Inayos niya ang lahat. Nagtanim ng ubas, nagtayo ng bakod, naghukay ng pisaan ng ubas at nagtayo ng bantayan. Pagkatapos ay ipinaupa niya ito sa mga magsasaka bago siya naglakbay. Ang larawan ng ubasan ay malinaw na simbolo ng mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa kanyang bayan. Ang mahalagang punto ng kwento ay hindi lamang ang ubasan, kundi ang ipinagkatiwala sa mga magsasaka. Ang ubasan ay hindi sa kanila, ngunit ipinahawak ito sa kanila.
At dito pumapasok ang diwa ng pananagutan o responsibilidad. Ang buhay, ang talento, ang pagkakataon, ang pamilya, ang pananampalataya, lahat ng ito ay parang ubasan na ipinagkatiwala sa atin. Kaya nga, madalas nakakalimutan ng tao na siya ay katiwala lamang. Lahat ay pahiram. Madaling isipin na ang lahat ng mayroon tayo ay bunga lamang ng ating sariling pagsisikap. Ngunit ang Ebanghelyo nagpapaalala na ang buhay ay hindi pag-aari, kundi pahiram, ipinagkatiwala lamang sa atin. Sa kwento, dumating ang panahon ng anihan. Nagpadala ang may-ari ng mga lingkod upang kunin ang bahagi na nararapat sa kanya. Ngunit ang mga magsasaka ay hindi lamang tumanggi. Sinaktan nila ang mga lingkod, ang iba ay binugbog, iba'y pinatay. Sa halip na kilalanin ang kanilang pananagutan, pinili nilang angkinin ang hindi sa kanila. Ang trahedya ay umabot sa sukdulan nang ipadala ng may-ari ang kanyang sariling anak. Iniisip niyang igagalang nila ito. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sinabi nila, ito ang tagapagmana. Halina at patayin natin siya upang mapa sa atin ang mana. At pinatay nga nila yung anak ng may-ari. Sa mas malalim na kahulugan, ang talinghagang ito ay tumutukoy kay Jesus mismo. Siya ang anak na isinugo ng Ama. Ngunit sa halip na siya'y tanggapin, tinanggihan siya ng mga pinunong pangrelihiyon. Ang kwento ay hindi lamang kasaysayan, ito rin ay salamin ng bawat puso ng tao. Ilang beses na bang dumating ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng konsensya, sa pamamagitan ng mga taong ipinadala niya, ngunit hindi natin pinansin. Ilang beses na bang tinawag tayo sa pagbabago ngunit pinili nating ipagpatuloy ang sariling landas. Ang Kwaresma ay panahon ng pag-alala na ang buhay ay isang pagtitiwala ng Diyos sa atin. Tayo ay hindi may-ari ng ubasan. Tayo ay mga katiwala lamang. At ang pagiging katiwala ay nangangahulugan ng pananagutan. Ang pananagutan ay hindi tungkol sa takot o sa parusa. Ito'y tungkol sa pagiging tapat sa tiwala ng Diyos. Ang isang pusong may pananagutan ay hindi nagtatanong lamang kung ano ang gusto nito, kundi kung ano ang inaasahan ng Diyos dito. Sinabi ni Jesus, ang isang mahalagang talata mula sa Salmo o sa aklat ng awit, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan. Ang batong itinakwil, si Kristo, ang siyang naging pundasyon ng bagong bayan ng Diyos, ang simbahan. Kaya nga, ang Ebanghelyong ito ay paalala na ang pananampalataya ay hindi lamang pang mga pribilehiyo, kundi ito'y responsibilidad. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang pagtanggap ng biyaya, kundi pagtugon sa biyaya. Ang ubasan ng Diyos nasa paligid natin, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating misyon, sa ating talento. Ang tanong ay hindi kung may ibinigay ba ang Diyos sa atin. Ang tanong ay kung paano natin ginagamit yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. At sa huli, darating ang sandali ng pag-aani. Ang sandali ng pagharap sa Diyos. At sa sandaling iyon, hindi niya tatanungin kung gaano tayo kayaman o gaano tayo kinilala ng mundo. Ang kanyang tanong ay,
magiging simple ngunit malalim. Ano ang ginawa mo sa ubasan na ipinagkatiwala ko sa iyo? Mga kapatid, ngayong nasa mga araw tayo ng ikalawang linggo ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng Panginoon na muling kilalanin ang ating pananagutan. Ang bawat araw ay pagkakataon upang maging tapat na katiwala ng mga biyaya ng Diyos. Kaya nga magandang patuloy nating suriin, siyasatin ang ating sarili at magtanong, paano ko ba ginagamit ang mga biyaya, talento at pagkakataon na ipinagkakatiwala sa akin ng Diyos? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, salamat sa ubasan ng buhay na iyong ipinagkatiwala sa akin. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong naging pabaya ako sa aking pananagutan. Turuan mo akong maging tapat na katiwala ng iyong mga biyaya. Sa paglalakbay ko ngayon, sa panahon ng Kwaresma, gabayan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Palahid po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.